Liliit na ang mundo ng mga nasa likod ng agricultural smuggling at hoarding. Ito'y matapos isabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga nananamantala. Si Clazel Pardilla sa detalye. Isinabatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ngayong layo nitong patawan ng mabigat na parusa ang mga nananamantala, protektahan ang mga lokal na magsasaka, mangingisda at consumer laban sa smuggling o illegal na pagpasok ng mga agricultural product. Nangiipit ng supply o labis na tumutubo sa panahon ng krisis at kartel na nagmamanipula sa supply at presyo ng mga produkto. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Noong 2023, 3 bilyong piso ang nawala dahil sa agricultural smuggling. Nasa 230 million pesos naman ang nasabat na smuggled agricultural products sa nakalipas na 9 na buwan. Wala o kulang ang buwis sa mga smuggled products, kaya hindi lamang nalulugi ang pamahalaan mula sa hindi nakukolekt ang buwis, kundi dinedehado rin ang mga lokal na magsasaka at mangingisda na di kayang makipagkumpetensya sa mga mura pero ilegal na produkto. May banta rin sa kalusugan ng tao dahil sa kawalan ng mga sanitary permit. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. These crimes threaten not only our economy, but our national security as well. It jeopardizes the livelihood of hard-working Filipino farmers and fisherfolk, and it threatens the food sustainability of our communities. Pero wawakasan na yan ang bagong batas na hindi lamang mastermind ang hahabulin. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable, financiers, brokers, employees, even transporters. We are establishing the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, which I will chair. Bubuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group para hanapin at hulihin ang mga smuggling operation. Magtatalaga ng special team ng mga prosecutor para kasuhan at mabilis na maparusahan ang mga smuggler. Ikinalugod ng Department of Agriculture ang bagong batas. Bibigyan ng visitation power ang DA na mag-iinspeksyon sa mga bodega at cold storage na posibleng nag-iimbak ng ilegal na produkto. Babala ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Mas maingipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman lang matakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to. Kung mahuli kayo, mahuli sila, ay hahabulin namin kayong lahat. Samantala, niratipikahan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng Senate at House Bill na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Layo itong pataasin ang produksyon ng palay, palakihin ang kita ng mga magsasaka habang pinabababa ang presyo ng bigas. Target pahabain ang bisa ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund na matatapos ngayong 2024. Pinalaki sa 30 bilyong piso ang RCEF mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso para sa pamamahagi ng libreng binhi, makinarya, pagsasanay at pautang sa mga magsasaka. Yan yung tamang version na maganda na every year pag-aaralan ng presidente tsaka ng DA kung anong mga gagawin doon sa excess. Kung meron tayong 30 billion pesos na makolekta, yung 15 billion will be based on a menu kung ano yung kailangan ng ating mga farmers or ng ating industriya. Ang maganda rito, ang presidente na magdidesisyon kung saan ang allocation nito every year. Binibigyan ng panukalang batas ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na rumisponde sakaling kulangin ang supply ng bigas o sobra-sobra ang pagtaas ng presyo sa merkado.
Pwede na kaming mag-trigger ng call for importation in case we see nga may spikes, may hoarding. I don't think there'll be a shortage but I think it's more for para pababa ang presyo, pwede na mag-intervene ang DA through that new law. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.